Sa larangan ng aesthetic medicine sa Pilipinas, iisa si Dr. Vicky Bello sa mga pinakakilalang personalidad, hindi lamang dahil sa galing niya bilang isang dermatologist at cosmetic surgeon, kundi dahil na rin sa kanyang malasakit, negosyo at makulay na buhay pang publiko. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa pagharap ng malalaking pagsubok, naging simbolo siya ng determinasyon at tagumpay. Si Maria Victoria Vicky Gonzalez Bello Co. ay pinanganak noong 25 ng Enero 1956. Siya ang ikalimang anak sa 9 na magkakapatid, ngunit siya ay naampun sa maagang edad ng pamilya ni Enrique Bello at Florencia Singson Gonzalez. Sa kanyang paglaki, naranasan niyang mabuli dahil sa pagiging adaptado at sa labis na timbang, mga karanasang humubog sa kanyang pananaw sa kagandahan at kahalagahan ng sarili. Para sa pag-aaral, kumuha siya ng psychology degree sa University of the Philippines, Diliman at pagkatapos ay nag-MD sa University of Santo Tomas. Nang maglaon, nagtungo siya sa Thailand para kumuha ng diploma sa dermatolohiya kung saan natutunan niya mga kabagong pamamaraan tulad ng laser surgery at liposuction. Hindi rin siya tumigil sa pag-aaral, nag-training pa siya sa Estados Unidos, partikular sa Scripps Clinics, Harvard Medical School at sa University of California sa San Francisco. Noong 1990, binuksan ni Dr. Vicky Bello ang kanyang unang klinika sa Medical Tower sa Makati bilang isang practitioner sa dermatolohiya. Mula roon ay lumago ang kanyang negosyo. Nagbukas siya ng Bello Medical Group kung saan siya ang founder, presidente at medical director. Kilalang-kilala ang Bello Medical Group dahil sa paggamit nito ng high-end na teknolohiya tulad ng laser, mga makabagong treatment at effective cosmetic procedures. Ngunit hindi rin nawawala ang kontrobersiya. May mga nagsabing agresibo ang pagmamarket niya ng ganitong serbisyo. Sa kabila niyan, nakilala niya ang maraming sikat na personalidad bilang kliyente, ilan sa kanila sina Regine Velasquez at Rosana Roses. Sa katunayan, si Regine Velasquez ay nagpapasalamat sa kanya sa publiko matapos niyang gamutin ang tinatawag na acne gamit ang glycolic acid. Noong 2008, pinalawak pa niya ang serbisyo ng Bello Medical Group sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Hydra Facial Treatment sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, hindi lang klinika ang itiniyo niya kundi isang beauty empire. Isa sa mga bagay na madalas napapansin sa isang katulad niya noon ay ang kanyang itsura. Sa maraming larawan at video noon, kitang-kita ang kanyang magandang mukha, malinaw na kutis at matalinong anyo, na hindi rin madaling makamit lalo na sa isang taong nasa matagal na karera sa cosmetic medicine. Maraming nagtatanong kung may ginagawa ba siyang mga enhancement para mapanatili niya noon ang kanyang itsura. Pero sa likod ng perpektong imahe noon, may totoong kwento ngayon. Noong Abril nitong taon, humingi si Dr. Bello ng pag-unawa mula sa mga netizens matapos siyang batikusin tungkol sa uneven breast o hindi niya pantay na hinaharap. Ayon sa kanya, hindi ito dahil sa enhancement kundi bunga ng kanyang nakaraang laban sa breast cancer. Sa kanyang paliwanag, inalis ang tumor sa kaliwang dibdib at 3 lymph node ang na-remove. Ang tissue na inilagay sa dibdib ay hindi silicone kundi something much harder, ayon sa kanyang doktor. Bukod pa rito, nang mas bata pa siya, naging mataba siya at naranasan niya ang mga insecurities dahil sa katawan. Ang karanasang ito noong kanyang kabataan ay maaring naging inspirasyon niya sa pagpasok sa larangan ng dermatolohiya at aesthetic surgery. Isang makabuluhang bahagi ng buhay ni Dr. Vicky Bello ang kanyang relasyon kay Dr. Hayden Koo na mas bata sa kanya ng maraming taon at naging pangalan din sa kilalang sex video scandal ng 2009. Nagsimula ang kanilang relasyon noong 2005. Kahit maraming tumingin dito bilang older woman younger man relationship, nakita ni Vicky Bello ang talento, katalinuhan at potensyal ni Hayden. Noong 2006, nalantad si Hayden sa isang mahalay na video na kumalat na nagugat sa blackmail. Ayon sa mga pinagdadaanan nila, nalaman ni Vicky ang tungkol sa mga video noong Disyembre 2008 at naghiwalay sila noong ilang buwan. Nang hindi pumayag si Hayden na makipagkompromiso, inilabas ng ilang tao ang mga video sa kanyang kaarawan noong Mayo 20, 2009. Ayon sa kwento, matapos kumalat ang mga video, naramdaman ni Hayden ang matinding kahihiyan, takot at desperasyon. Napunta siya sa sitwasyon na tila nawawala ng pag-asa. Sinubukan niyang kitlin ang sarili. Siya ay nakomatose ng 3 araw at ang enerhiya ng kanyang utak ay napakababa. Sa kabila ng sakit at pag-aalinlangan, pinili ni Vicky na manatiling kasama si Hayden. Sa isang vlog ni Tony Gonzaga, sinabi niya na nakita niya ang kabutihan sa loob ni Hayden at naipaliwanag sa kanya na si Hayden ay nakaranas
ng trauma bilang bata dahil sa pangmomolestya. Ayon kay Hayden, ang pagmamahal ni Vicky at ang kanyang pananampalatayang naging daan para sa kanyang muling pagbangon. Bagaman muling nagkasama ang dalawa sa ilang panahon, may engagement pa noong 2011. Hindi nagkatuloy ang romantikong relasyon. Noong 2013, sinabi ni Vicky na wala nang magiging future sila dahil sa malaking age gap at iba na ang prioridad ni Hayden sa buhay. Gayunpaman, nanatili silang magkaibigan at naging matatag na suporta para sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, nagbunga ang kanilang ugnayan ng isang anak. Noong Marso 2015, sila ay nagkaroon ng anak na babae na pinag-surrogate, si Scarlett Snow Bello. Noong 2017, nagpakasal sina Vicky at Hayden sa isang engrandeng seremonya sa Paris. Sa kanyang edad ngayon, hindi maiwasan ni Dr. Vicky Bello ang pagtanda, ngunit may kakaibang paraan siya ng pagharap sa proseso. Naniniwala siya na health is wealth at siyang filosofiya niya ngayon ay higit na mahalaga kaysa sa anumang aesthetic brand. Bukod sa klinika, aktibo rin siya sa social media. Noong pandemya, siya ay lumutang sa TikTok at YouTube, nagsimula sa fashion at sayaw. Ngunit kalaunan ay tumuon sa skincare at dermatology content na angkop sa kanyang propesyon. Mayroon siyang milyong followers dahil sa kanyang frankness, kaalaman at pagiging relatable kahit sa mga usapang anti-aging. May mga pagkakataong naging emotional siya kapag pinag-uusapan ang edad niya o mga komento tungkol sa kanyang katawan. Ngunit ipinapakita niya rin ang tapang at pagiging tapat. Halimbawa sa interview nila ni Corina Sanchez, ibinahagi niya ang kanyang hangarin na mabuhay hanggang 120 years old para makasama ang kanyang anak na si Scarlett Snow. May 3 anak si Dr. Vicky Bello, 2 mula sa kanyang dating asawa na si Ato Menares, isang anak na babae at isang anak na lalaki, at ang bunso nilang anak ni Hayden Koo, si Scarlett Snow Bello. Para kay Vicky, malaking bahagi ng kanyang buhay ngayon ay ang pagiging ina kay Scarlett. Sa panahon ng kanyang cancer battle, sinabi rin niya na si Scarlett na siyang nagpapatibay sa kanya. Hiniling niyang bigyan pa ako ng panahon dahil ayaw niyang iwanan ng anak sa murang edad. Sa isang panayam, inilahad niya na siya ay nananalangin para sa magandang kalusugan at mahabang buhay. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa anak na minamahal niya. Hindi nawawala ang kritisismo sa buhay at negosyo ni Dr. Vicky Bello. Bukod sa sex scandal ni Hayden Koo, ay may iba pang mga usapin. May mga doktor at iba pa sa medical field ang nagsasabing agresibong marketing ng Bello Group. Maaaring ituring na unethical, lalo na sa isang larangan kung saan ang maraming treatment ay elective o hindi kinakailangan. Bilang isang public figure na kilala sa aesthetics, madalas si Vicky Bello ay target ng mga komento tungkol sa kanyang anyo, mula sa tanong kung may enhancement siya hanggang sa pagtutok sa uneven breast niya. Ngunit sa halip na magtago, regular niyang inilalabas ang kanyang kwento ng pagiging cancer survivor bilang tugon. Ang relasyon ni Vicky at Hayden ay hindi klasikong love story lamang. May tensyon at kontrobersiya dahil sa malaking agwat ng edad. Ngunit para sa kanila, ang pagmamahal at pananampalataya ang nagiging gabay, at sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang kanilang ugnayan sa isang mas malalim na antas. Sa kasalukuyan, marami pa rin ang pinagkakaabalahan ni Dr. Vicky Bello. Patuloy ang operasyon ng Bello Medical Group na isa sa pinakakilalang aesthetic clinic sa bansa. Aktibo siya sa YouTube at TikTok, at bilang isang nananalig, bahagi ng kanyang misyon na mag-iwan ng positibong epekto sa ibang tao, hindi lamang sa pamamagitan ng operator ng negosyo, kundi bilang isang babae na nagtagumpay laban sa cancer at patuloy na naglilingkod sa komunidad. Tiniyak niyang inuuna ang kanyang kalusugan dahil sa nakaraan niyang karanasan sa cancer at dahil na rin sa kanyang hangaring makasamang anak niya sa mahabang panahon. Ang kwento ni Dr. Vicky Bello ay higit pa sa isang typical na success story. Ito isang salaysay ng tibay, sakripisyo, pagmamahal at pananampalataya, simula sa pagiging batang may insecurities hanggang sa pagiging isa sa nangungunang cosmetic surgeon sa Pilipinas at sa pagharap sa cancer na halos kumitil sa kanyang buhay. Ipinakita ni Vicky na ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa pera o prestihiyoso, kundi sa kung paano ka bumangon, sa kung paano mo hinaharap ang mga kritisismo at sa kung paano mo pinipili ang pagmamahal sa sarili at sa iba. Sa kanyang paglalakbay, naging inspirasyon siya sa maraming tao, sa kanyang mga pasyente, sa kanyang mga tagasunod at sa kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ay paalala na kahit gaano man kalalim ang unos, may pag-asa at may bagong umaga. Sa paglipas ng panahon, patuloy siyang nagiging simbolo ng ganda, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi higit sa lahat, sa puso at diwa.